VP Sara Duterte tuluyan ng tatakbo sa 2028 presidential election. Pinagdamot na pondo ng Congress ibabalik na ng Senado. Bongbong Marcos nanawagan sa media. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel ulit. Eto, napa-content bigla ako dito sa nabalitaan kong buo na ang desisyon ni VP Sara Duterte na tumakbo bilang presidente sa darating na 2028 election. Grabe to. Maraming magugulantang na naman dito. Marami na namang hindi mapakali sa mga binitawang salita ni VP Sara na to. At ito may good news, no? Nasa 600 million pondo para sa social program. Posibleng ibalik ng 2025 OBP St. Grace po. Grabe to, no? Tsaka ito, ano ba yung panawagan nito ni Marcos? PBBM nananawagan sa mga miyembro ng media na protektahan ng eleksyon demokrasya. Gago! Kapal talaga ng mukha. At ito, TV5, Ed Linggau, nagmukhang tanga na naman sa kanyang programa. Gago! Panoorin muna natin bago natin usgahan. Sorry. Di, pero para ito, mabalik tayo dun sa topic natin na buo ng desisyon ni VP Sara na tumakbong presidente sa 2028 election. Alam nyo, napakagandang balita ho nito. Dahil alam naman natin, wala naman tayo ibang napupusuan na ibang tumakbo, hindi ang mga Duterte lang. Yan lang yung talagang ano. So ngayon, ang pag-usapan natin dito naman, yung magiging vice president ni VP Sara. Ako tatlo ang pwede kong gawing katandem ni VP Sara. Pwedeng si Mayor Basti Duterte, so magiging Duterte sa 2028, maganda rin yun. Pwede rin naman si Robin Padilla at si VP Sara ang maging magtandem sa 2028 election. At ito pa, meron pang isa. Si Pastor Apollo Sikibuloy, pwedeng maging vice president yan ni VP Sara Duterte. Alam nyo, pag napagtugmaan nyo yung dalawang Pastor Apollo Sikibuloy tsaka si VP Sara, ang ganda nun. Oo, talagang masasabi na natin na yan na ata ang pinakamagandang tandem sa kasaysayan ng presidential election sa Pilipinas. Sakaling makapasok yung dalawang yan. So alam ko naman, sureball naman, VP Sara, wala na tayong kakaba-kaba dyan. Kahit dayain pa nila ng paulit-ulit yan, siraan, iboboto pa rin ang iboboto ng taong bayan niya. At syempre, daladala niya rin si Pastor Apollo Sikibuloy na alam naman natin na maraming naipanalong mga politiko itong si Pastor, kaya talagang sana nga nitong tawag dito nitong 2028 election or nitong Senate election ay makapasok siya bilang senator at doon natin talaga makikita ang totoong pagserbisyo ng isang politiko sa ating bansa. 'Di ba? So nakaka-excite lang, no, 2028 maging presidente si VP Sara. Makatayang mga buhaya. Pero alam naman natin na ang mga Duterte hindi mahilig gumantian at hindi yan mahilig yung mamersonal. Pagdating sa maraming mga politiko na bumabanat sa kanila noon na hindi nila binawian kahit na nakaupo na sila bilang presidente, bilang vice president, hindi nila ginawa at hindi nila gawain. Alam naman natin ugali ng mga Duterte kaya hindi nila magagawa. Samantalang, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So unahin natin tong OBP budget na to, na ito yung pinagdamot ng Congress na ngayon ay nasa 600 million pondo
para sa social media programs ibabalik sa 2025 OBP budget. Send grace po. So panoorin natin to. Mulimalo si Vice President Sara Duterte sa Senado para sa budget deliberation sa 2025 proposed national budget. Umabot lang ng 10 minuto at lumusot na sa plenaryo ang panukalang pondo para sa Office of the Vice President. Mula sa original na 2.07 billion pesos na hiling na pondo ng OVP, 733 million pesos na lang ang natira dito pagdating sa Senado. Ito ay matapos tapisan ng pondo sa budget hearing ng House of Representatives. Ayon kay VP Sara, umaasa ang mga tauhan ng OVP na madadagdagan pa ang kanilang budget dahil maapektuhan ang mga kabuhayan ng mga ito. So merong talagang mga OVP personnel, particularly sa satellite offices na mawawalan ng trabaho. Marami-rami din yun. Pero approximate lang ito sa akin, 200 kasi hindi ko na maalala yung exact number. 200 contract of service personnel. Nilinaw naman ni Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe na mayroon pa rin silang pinag-aaralang budget para sa OVP. Dito tayo nagtaka no. Sa Congress halos ilang hearing at may mga kinontempt pa sila para dito sa OVP budget na to. Samantalang sa Senado 10 minutes lang. Kasi nga iniisip kasi ng Senado na ba't natin harangan to? Kasi para naman to sa taong bayan. Parang sa taong bayan to yung pera ng Office of the Vice President. Kadalasan nga ito nga may papanood nakalimutan ko. May papanood ako sa inyong video na talagang kung saan mo makikita yung tinutulong ng Office of the Vice President at talagang may ebidensya tayo dito. Ngayon, ang masakit lang dito, ang pinakamasakit dito kasi ganito na nga yung trabaho nila tapos kinaltasan pa sila. At posible pang mawalan ng trabaho yung ibang mga empleyado ng Office of the Vice President. So mamaya natin panoorin yan. Partikular na ito para sa social programs sa tanggapan ng ikalawang Pangulo na umaabot ng nasa 600 million pesos. For the information of the public, meron namang mga social programs pa rin. Meron pa rin funding na iba. For social programs, hinihingi lang natin sa OVP yung detalye kung ano yung mga programs na yun. There are about, if I'm not mistaken, about 600 million also still for social programs. Sinabi naman ni Senador Poe na hinihintay lang nila ang pagsusumite ng OVP para malaman ang detalye ng alokasyon ng pondo para sa naturang programa. Inaasahan na niyang pag-uusapan ito at ipapanukala sa period of amendment, pangunahin na ni Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Asher Cadapan Jr., UNTV. Ito, papanood ko sa inyo. Ito yung saan ba napupunta yung budget na yan. Ito, panoorin natin. Ipapanood ako sa inyo. Ito ba yun? Ito nga tayo. Yan mamaya na yung kay Abante. Nakita niyo yung kay Abante, di ba? Ito yung kadalasang napupuntahan or kinakahinat na ng OBP budget na yan. So panoorin natin. Tingnan niyo yung sakripisyo ng mga tauhan ng Office of the Vice President. I-mute natin kasi sobrang sakit sa tenga. Kung makikita nyo dyan sa video ay nagbababa sila ng mga relief goods para relief food sa mga mga ayuda po para sa mga nasalanta ng bagyo on the spot habang nandun po ang bagyo. Diba? Kadalasan yung presidente natin pagtapos na yung bagyo tsaka pupunta. Ito po, Office of the Vice President on the spot na kahit may bagyo, tingnan nyo yung lakas ng ulan talagang nagbibigay sila ng tulong. Tapos ngayon ginigipit pa sila. Ayan, Office of the Vice President yan. Nagbibigay sila ng tulong dun sa mga nasalanta ng bagyo. Tapos ngayon ginigipit yung pera, iniipit. Samantalang sa ganito naman sa mga taong bayan naman napupunta yung pera na yan. At ang kawawa ho dito, yung mga katulad dito, yung mga simpleng trabahador ng Office of the Vice President, ginigipit or isa sa mga naapektuhan sa panggigipit ng Congress sa budget ng Office of the Vice President.
Samantalang, ano tong nakita ko? Ano to? Ay wow. Gano? Gano to? 3.5 million pesos. Gago! Audemars Pigwit Royal. Ano to? Chronograph? Grabe, ang mahal ng relo ni Abante ah. Tinga oh. Ayan nga oh, suot-suot niya nga oh. Sana all no? Sana all may ganitong relo no? Oo, talagang papasana all ka. Samantalang si PRRD oh, nakaupo sa monoblock na marumi. Alam niyo, nakita ko na tong bahay ni PRRD ito. Talagang legit yan guys. Oo, wow. Grabe oh. Grabe yung relo no? 3.5 million pesos sana all. Ang lupit na yung mga Abante ha. Mga Abante, sasabihin mo, sinisira namin yung imahe mo. Ikaw sumisira sa imahe mo. Eh. Gago! Grabe. Magkano? 3.5 relo lang. Pag yumaman ako, hindi ko bibili niyang ganyang kamahal na relo. Ewan ko ba't yung iba gustong bumili ng ganyan. Ang hirap-hirap pa naman magbenta ngayon, di ba? Dito naman tayo mapunta sa explanation. Dito pala muna kay Marcos. Ito yung panawagan ni Marcos. Pinanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng media na tumulong na matiyak na malinis, tapat at transparent ang isasagawang midterm elections. Ito ang naging panawagan ng Pangulo sa kanyang talumpati sa Another diversional tactic na naman. 50th top-level management conference na inorganisa ng kapisanan ng mga broadcast. Hindi mo na kailangan manawagan, Marcos, ng maging protektahan ng media yung election. Hindi mo na kailangan manawagan. Ngayon palang kitang-kita na namin na sayo ang media. Gago! Kaya hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan ni panawagan yan. Galing nila mag-divert, no? Kung ngari, mananawagan sa media na bantayan nyo ang kaayusan ng eleksyon. Oo, pero sila naman yung gagawa ng katarantaduhan. Gago! Galing. Caster ng Pilipinas o KBP. Ayon sa Pangulo, dahil sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya, naglipanan na rin ang misinformation at disinformation. Lul. With technological advancements and the popularity of social media, we have seen a rise in disinformation and misinformation campaigns that could undermine public trust in the entire... Ay, buisit ka. Ano naman, mali pa yung mo. Hindi ko maintindihan. Pilipino ka, English ka ng English. Gago! Nakakabuisit lang eh. Hindi. Mamaya na pala to. Dito tayo. Kay Adlingaw. Eto. Sa Quadcom hearing nung Miyerkules, muling inilabas ni dating Senador Antonio Trillanes ang kanyang lista ng mga umunoy secret bank accounts ni dating Ang galing ng media, no? Yung nilabas na mga papeles ni Trillanes, hindi natin alam kung totoo ba yun o hindi. At malamang hindi totoo yun. Dahil sa bunga nga lang ng isang di umano'y isa sa mga involved sa droga ang naglabas nun. Na ngayon ay pinapaliwanag pa ng isang network. Gago! At ng isang anchor na kung saan nagmumukha silang tanga. Pangulong Duterte. Ang mga accounts na ito ang talagang kinagalit ng dating Pangulo. Umamba pa siyang papaluin ng mikropono ang dating senador kung wala lamang namagitan. Ang sagot ni Trillanes, papasampal siya kay Duterte basta't pipirmahan na niya ngayon din ang bank secrecy waiver. Pero marahil nalimutan po ng marami na 2016 pa lamang pinag-uusapan na po itong mga umunoy Duterte secret bank accounts. Katunayan, nagkaroon pa po ng kontrobersya na nagresulta sa pagkakasibak ng Malacanang sa nag-iimbestiga sa mga umunoy secret accounts na ito. Ang tinutukoy po natin si dating overall Deputy Ombudsman Arthur Caraballo. Pinalik ni ang ganda na explaining mo. Tandang, taong 2016, nagsampa si Trillanes ng reklamong plunder laban kay Duterte sa Ombudsman. Higit 2 bilyong pisong pera raw ang pumasok sa bank accounts ng pamilya Duterte. Pero binalita nyo.
Pero hindi po ito mahawakan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales dahil sa delikadesa. Si Morales kasi pamangkin ang asawa ni Sara Duterte. Kaya't inassign ni Morales May pag ganun pa. sa investigasyon sa kanyang Deputy Ombudsman, ang kanyang second in command, si Melchor Arthur Carandang. Setyembre 2017, sinabi po ni Carandang sa media na ayon sa mga bank records na nakuha nila sa Anti-Money Laundering Council or AMLAC, merong mahigit 1 bilyong pisong dumaan sa mga bank accounts ni Duterte at ng kanyang mga anak. Sapat raw ito para maglunsad ng investigasyon ang ombudsman. Pero sabi rin ni Carandang, iniintay pa niya ang pinal na report mula sa AMLAC. Agad umalma ang Malacanang at ang mga kaalyado nito. Si nooy Pangulong Duterte, hindi raw pinagbabantaan si Carandang, pero uunahin daw niya si Carandang kung magkakagulo sa Pilipinas. Magdasal na raw siya. Sunod na buwan, nagsampa ng reklamong administratibo ang Volunteers Against Crime and Corruption at ilang kaalyado ng Pangulo laban kay Carandang. Ayon po sa BACC, mukhang dinidestabilize ni Carandang ang Duterte administration at pumapanig kay Trillanes. Sinigundan po ito ng Malacanang. Nagpataw ang palasyo ng 90-day preventive suspension laban kay Carandang dahil sa umunoy violation ng Code of Conduct for Public Officials and Employees at anti-graft law dahil daw sa paglabas ng impormasyon na confidential. Hindi pa raw tapos ang investigasyon kaya't hindi dapat naglabas ng detalye si Carandang. Pero hindi pinansin ni Ombudsman. Ay, pero mga binabalita ng TV5 eh. Nag-aksaya sila ng panahon dito. Lahat ka talaga, Edlinggaw. Conchita Carpio Morales ang suspension order ng Malacanang. Ngayon, ang AMLAC naman naglabas ng sariling pahayag. Wala raw itong binigay na report sa ombudsman tungkol sa mga Duterte bank accounts na maaring totoo rin. Ang sabi naman kasi ni Carandang, iniintay pa nila ang pinal na report ng AMLAC. Yun lang bago matapos ang taong 2017, binitawan na ng ombudsman ang investigasyon. Ayaw kasing maglabas ng dagdag na datos ang AMLAC kaya't hindi na makausad ang kanilang investigasyon. Pero hindi pa tapos ang storya. Hulyo po ng susunod na taon, 2018 na, tuluyang sinibak ng Malacanang si Carandang bilang overall Deputy Ombudsman. Sa dismissal order pinirmahan ni Executive Secretary Salvador Medialdea, guilty raw si Carandang ng betrayal of the public trust at graft dahil sa kanyang pagbulgar ng impormasyon. At matindi ang parusa kay Carandang. Maliban po sa termination, meron ding forfeiture. Deserve niya yun. Forfeiture of retirement benefits at perpetual disqualification from public office. At doon po nagtapos ang issue ng umunoy Duterte secret bank accounts investigation. Hanggang sa iungkat muli ito kagabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Yun na yun. Wala man lang in-explain mo kung totoo ba yun o hindi. Kahit na yan, nagkwento ka lang. Wisit eh, no? Nagkwento lang eh, no? Nagkwento lang. So ito, panoorin natin tong interview ni BP Sara. Itong, wait, asan yan? Asan yan? Yung interview ni, nawala tuloy yung si Marcos. Kita ko na naman pagmumukha nitong hype na ito eh. Saan yan? Hindi ko na makita. Yung interview ni BP Sara to. Panoorin natin dito. Po kayo sa kana, iba-iba na yung reaction. So, how was it po? How was it witnessing the hearing? Pagod talaga ako nung araw na yon dahil hindi kasi namin alam kung anong mangyayari sa budget hearing. So, buong the day before at noong umaga na yon, naghahanda kami para sa Senate budget hearing. So medyo pagod ako. Nandun ako kasi sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, and usually kasi hindi siya nakikinig sa mga kasama niya. So humingi sila ng tulong sa akin na kung anong isabi, pagsabihan, gano'n. So did you do that, ma'am? Humingi ng tulong, plus did you approach him to tell him what it's supposed to be? Doon lang sa sinabi nung kasama niya na 6 a.m. pa gising. Nagsimula yung araw niya 6 a.m. and mga around 10:30 p.m. na ata yun.
sinabi ng na baka low blood sugar na. So, ay hindi ko makain. So, nagpaalam ako na i-excuse na lang siya but ayaw niya. Pero, naniwala naman siya nung sinabihan namin siya na kumain na muna siya. So yun pala, bakit pinapalabas ng mga tansu vlogger na hinadlang pinatigil daw ni BP Sara yung hearing. Si BP Sara daw ang ayaw ituloy na yung hearing kasi masyado na daw nasusukol sila. Grabe talaga fake news ngayon, no? Gago! Kaya pala pinatigil or kaya pala nag-excuse si BP Sara doon sa hearing kasi nga itong si PRRD ay baka bumaba ang blood pressure dahil hindi pa kumakain. Yun, napakalinaw nun, no? Grabe talaga fake news ngayon. Pero how was it po? Kasi earlier the Senate you said you don't expect a fair trial for fair hearing po for the President. Kayo, you were there mismo. So how was it po? Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit sa mga hearings, no? And they use inquiry and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person. If it's an investigation, you're a witness or an accused. So saksak sinagol na kung sa Bisaya. Narambola na kung sa Tagalog ba? Nagapanghitabo. Okay. Ma'am, sorry, last na po. Ma'am, may mga kumalat na video. The President asked you, I think when you were about to leave na po that time, how was his performance from 1 to 10? What was your answer to him, Bibi? Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, best dramatic actor. Sabi niya, you have to rate from 1 to 10. Sabi ko, you're at 12. But he was really at 12, ma'am. Yes. Bakit best dramatic actor? Kayo na lang yung umintindi. Nakikita niyo naman sa ginagawa niya. Sino ba yung nagtanong na yun? Babaw ng tanong mo Kitang-kita. Ma'am, I know na of course you were there at the hearing. Of course, nandun din yung inyong kariban, si Senate Forbes. Ganda ni BP Sara, no? Of course, hindi ko siya karibal. Saan ko siya karibal? Red. Pero ma'am, kasi parang ni-raise yung form. No contest, Red, ha? Ni-rehash na mga, yung mga tanong. The hearing, of course, nandun din yung inyong kariban, si former Senator Trillanes. Of course, hindi ko siya... Karibal? Paanong karibal? Gago! Ano yan? Hindi ka level ni BP Sara yun. Paano magiging karibal? Boom. Sige, nagtanong na yan. Gago! Ganito yung mga tanungan ng media ngayon. Siya karibal? Saan ko siya karibal? Red. Pero ma'am, kasi parang ni-raise yung form. No contest, Red, ha? Ni-rehash na mga, yung mga bank accounts po ni former President Duterte, ni Mang Adilet, saka yung sa inyo daw, na joint account daw. And sabi po ni PRRD na he's willing to quote him, magbigti daw po in public, and he will also push you and your brothers, Kongkulong and Mayor Baste, to resign daw pag totoo daw po yung bank account. Your reaction po, ma'am? Oo. Actually, yung listahan ng bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So ibig sabihin, parang ginawan ng bangko si BP Sara at mga Duterte na nakapangalan sa kanila yun. Pero totoo, madaling gawin yun na ipangalan yung bangko, pangalan ng bangko kay kung kaning halimbawa ako. Gusto akong siraan ni Banat Bay. Damay si Banat Bay. Ako gusto akong siraan ni Banat Bay. So pagbibintangan ako ni Banat Bay na napakayaman kong tao. May bangko ako na naglalaman ng 2 billion. So pwede palang gawin yun.
tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Okay, sa akin na po, may bondag, ma'am. While you were at the House Committee on Good Governance, ma'am, they handed over a letter of invitation sa Good Governance and Public Accountability. Yes. What was your initial reaction po, and pupunta po ba kayo dun sa next hearing? Yung initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung interview ko sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumupunta sa mga hearings. Sinabi ko kasi hindi ako naiimbita. Totoo yun. Nakalimutan na ata nila na imbitahin ako. Inibitan nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon, hindi man nila ako tinanong. Kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam kung bakit. Inimbita nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Pero kasi BP Sara, ang katwiran nila, pag nandun ka, maraming manonood sa kanila. Gago! Hindi, talaga yun. Kahit hindi magsalita ang mga Duterte, basta nandun, maraming manonood pa rin. Hindi ako a-attend na sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako pumunta na ako, tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter. We plan to Hindi nga kasi, kaya hindi ka rin pinagsalita doon, ma'am, at gusto ka nilang papuntahin sa susunod na hearing. Kasi additional talent na naman yan. Gago! Ganun na naman mangyayari doon. Additional talent na naman Kung kahit din naman ako, kung 2 million, 3 million ba kada hearing bayad sa akin, edi sa susunod na hearing ka na para may additional hearing. Gago! Why? And then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Ma'am, additional sa binanggit ni Red, though this is not new anymore, binanggit ulit ni Trillanes yung sinasabing yung kapatid niyo daw po is the drugs dealer, even implicated your husband po na si Attorney Scorpio. What's your take on this one? Siguro mas maayo kung sila na lang ang ato ang patubagon ni Ana. No? Sila na lang ang pasagutin natin, si Congressman Pulong Duterte and si Attorney Manasseh Scorpio. I'm sorry, I have to ask this. Yes. Sinabi ni President, Talino talaga ng Duterte, no? sige, buhay na nag-isigan ng ICC. Are you worried about this statement? Kasi ito, kaya ayaw rin sagutin siguro dito ni BP Sara yun. Kasi nga, paulit-ulit na yun. Pero 2016 pang ano yun. 2016 pang issue yan. Pinagubad na nga si Pulong. Kasi may tattoo daw, may tattoo sa ganito ganyan. Gago! So, wala naman pala. Kaya siguro naiintindihan. Samantalang mapunta na tayo dito sa pinaka last topic natin na buo na ang desisyon. Buo na ang desisyon ni BP Sara. Tatakbong presidente sa 2028 na trigger na naman. Sino to? Sino yung na-trigger? Nati-trigger na naman ang mga loyalist. Naku po. Hindi trigger at mati-trigger talaga sila dito. So, panoorin natin. Nireveal ni dating Pangulong Duterte sa kanyang naging interview sa Batasang Lakasan nyo na yung volume na kaya dumalo si Vice President Sara sa kanyang naging hearing ay tila pag-uumpisa ng pag-ensayo o practice na maging presidente o Pangulo. Siya ay tinagulat ng mga netizens. Ang mga sinabi ng ating Pangulong Duterte ay nagbigay sigla at pag-asa sa mga DDS at sa taong bayan. Pero para sa mga loyalista, na-trigger na naman sila. The writing is on the wall, triggering the loyalista trolls. During a press conference, she was asked natin tayo video. Kaya ngayong mga ulupong, nagsapangulong Duterte
na kaya nandoon si Vice President Sara sa kanyang naging hearing ay nagpa-practice na itong maging Pangulo. Kaya ang legalista na triggered na naman na binigyan ng comment at reaction ni Mr. Glotoker. Panoorin natin ang buong video. First time na nakita ko siya. I don't know what prompted her to be there. But she's a lawyer. Baka nagpa-practice na rin siya pag walang araw ng presidente siya. Alam niya how to handle. Yan yung statement ni Tatay Digong nung tinanong siya ng media kung bakit andon si VP Inday Sara. Nagpo-practice na si VP Sara, no? Maraming iiyak na mga tulonggis na dugyot vlogger nito. Mawiwindang si Romualdez nito. Mas panggigigilan na naman ng Congress ang mga Duterte nito. Gago! Sabihin ni Romualdez, harangan nyo. Kailangan masiraan natin yan. Tatakbo yan ng presidente, ako tatakbo. Dapat ako maging prime minister ng Pilipinas. So yun, mapunta tayo dito sa pinaka-topic natin. Alam nyo, napakaganda at sobrang naming matutuwa dito na talagang buo na yung decision siguro ni VP Sara na tumakbo bilang presidente sa 2028 election. Although lagi nilang sinasabi na malayo pa, matagal pa, kaya dapat i-stop na muna natin yung pamumulitika na palagi niya sinasabi sa mga kalaban nila, sa mga kumakalaban sa kanila. At alam naman natin na mga Duterte hindi talaga mahilig sa mga propaganda na katulad ng ginagawa sa kanila ngayon. Kaya kung darating man yung 2028 election na yan, ay maghanda na tayo dyan. At kabahan na ang mga dugyot vlogger. Kabahan na kayo mga loyalista. Malapit nang matapos ang kapangyarihan nyo rito sa Pilipinas. Ang tanong, sino kayo makakalaban ni VP Sara? Si Romualdez. Pwede rin si Tulfo. Kasi si Romualdez kasi medyo alanganin talaga. Pero sure ako tatakbo yan si Romualdez. Sa ginagawa niya ngayon, puro pabida-bida. Tatakbo yan. At sure din ako tatakbo rin sa mga Tulfo. Yung mga Tulfo daw na tatakbo sa 2028 So, ako naman bilang Vice President naman siguro ni VP Sara, maganda kung si Baste, si Robin, o kaya si Pastor Apollo Siquibuloy. No? Pwede rin hindi ko pa nakikitang medyo potential si Senator Bato tsaka Senator Bongoy. Pero Senator Robin medyo may konti. Pero pinakagusto ko sa dalawa talaga, sa tatlong sinabi ko, Pastor tsaka si Mayor Basti Duterte. Ang gandang tandem, no? Maraming iiyak doon. So kayo ba mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa etong buo na daw ang desisyon ni VP Sara na tatakbo siya bilang 2028 sa 2028 presidential election. I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.